Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ang araw na ito ay tinatawag na Black Saturday. Bakit po black? Hindi po ba kapag ang isang kaibigan natin ay biglang nagpalit ng profile pic sa Facebook na all black, alam natin kaagad na siya ay nagluluksa at namatayan? Ganoon din sa araw na ito, tayo ay nagluluksa at nagdadalamhati dahil namatay ang ating Panginoong Hesus at siya ay inilibing. At tulad ng lahat ng namamatayan, nakakaranas tayo ng sakit at kalungkutang dulot ng kawalan. Sabi nga nila, you never appreciate what you have until it is taken away. At sabi rin sa Luke 5 verse 35, the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in those days. Kaya buong simbahan sa araw na ito ay tahimik habang pinagninilayan ng kamatayan ni Kristo. Mahalaga po ito sa atin sapagkat bahagi ng buhay natin sa mundong ito ay ang kalungkutang dulot ng pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay. Death and loss is a part of our human experience. Tuwing tayo ay nakakaranas ng pagkabigo, ng kawalan, whenever we experience grief, disappointment, and loss. Naaalala natin na pinasok din ni Jesus ang kadiliman ng kamatayan. Dahil sa Sabado na ito, alam natin na wala tayong mararanasan na hindi muna naranasan ni Jesus. Kahit sa kamatayan, naroon si Jesus. Ngunit ang mahalaga para sa atin ngayon ay hindi na natili si Jesus sa libingan. Ang libingan ni Jesus ay walang laman. It is an empty tomb. Ibig sabihin, noong Black Saturday, meron ng mga tanda ng darating na Sabado de Gloria. Ang paghihintay at pagdadalamhati natin ay meron ng bakas ng pag-asa at liwanag. Ano po ang punto para sa atin ngayon? Dahil sa kamatayan ni Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay, tayong mga Kristiyano ay nakasisiguro na ang kamatayan natin ay hindi ang katapusan natin, na ang ating buhay ay hindi magwawakas sa kamatayan. Mga minamahal na kapatid, ang muling pagkabuhay ay hindi posible kung walang kamatayan. May mga nababalitaan tayong mga cases ng suicide kung saan ang taong nababalot sa kadiliman ay nawawalan ng pag-asa. The person ends up in despair, losing all hope inside. Ngunit kung pagninilayan natin ang mga mahal na araw, maaari nating isapuso na kahit gaano kadilim ang ating buhay, merong liwanag na naghihintay sa atin dahil kay Kristo. Naalala ko nung nagsimula ang pandemyang COVID-19, akala talaga ng lahat na ito ay matatapos pagkatapos lamang ng 2 linggo ng quarantine at lockdown. Sabi nila, 14 days, wala ng virus. Pero nangyari na habang tumatagal at hindi nawawala yung infection. Yan na, nagkakaroon na ng mga meme at joke na aabutin na ni Jose Maricha ng lockdown. At nagkatotoo nga, umabot ng Pasko at higit pa. Sa totoo lang, umabot ng taon-taon ang pandemya. Meron pa ngang punto na nag-iisip na yung mga tao kung darating pa ang araw na makakaraos pa ang mundo sa virus na ito. At marami ang nawala na ng pag-asa. Ngunit tayo mga Kristiyano ay hindi nawala ng pag-asa dahil kumapit tayo sa Diyos. Dahil sa mga online masses, mga Zoom prayer sessions, mga processions, nanatili tayong umaasa at nagtitiwala sa Diyos hanggat nakaraos tayo muli. Kaya mga minamahal na kapatid, kahit gaano kadilim ang buhay natin, huwag natin kakalimutan na panandalian lamang ito. This too shall pass. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, sa mga sandali ng kadiliman sa buhay ko, paano ko makakahugot ng lakas sa kaalamang naranasan din ni Jesus ang kadiliman at nadaig niya ito? At paano ko ibabahagi ang liwanag ng pag-asa
sa mga taong nasa kadiliman ngayon.